Walang iya kang halimaw ka! Umalis ka dito! Layuan mo kami! Magandang araw po sa lahat. Isa po ako sa avid listeners ng seryeng ito. Palagi akong nakasubaybay sa mga magagandang kwentong karanasan ng ating mga kababayan na napapakinggan ko rito. Kaya naman naisip ko na sumulat din at ishare ang kwento ng aking lolo na si Greg na nangyari maraming taon na ang nakakaraan. Isang karanasan na hindi niya makakalimutan, lalo pa nga at naging bahagi siya ng makulay na buhay ng dalagang tindera ng sanggol na si Marita. Matagal na nagsasama ang mag-asawang Greg at Ana. Pangarap talaga nila ang magkaroon ng anak na lalong magbibigay sa kanila ng kasiyahan at magiging inspirasyon nila sa buhay. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang nagiging anak. Kahit anong senyales ng pagbubuntis ay hindi makita kay Ana, kaya naman palagi na lang malungkot si Ana. Kanina ka pa nandito sa bintana. Nakatingin ka sa malayo. Panay ang iyong buntong hininga. Meron bang problema? Naisip ko lang kasi, babae ba talaga ako? Meron ba akong matres? Sinabi naman ng doktor na wala tayong diferensya pareho. Pero hanggang ngayon, hindi pa din ako mabuntis. Hindi pa siguro panahon, mahal ko. Sinabi naman sa atin ng doktor na pwede tayong magkaanak kasi wala namang may problema sa atin. Kaya huwag ka nang mawala ng pag-asa. Iniisip ko lang kasi na matagal na nating pangarap yon. Baka kung hindi ko maibigay sa yung bagay na yon, ay magbago ka na at iwanan ako. Ano ka ba naman? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Nang magpakasal tayo, meron tayong sinumpaan sa harapan ng altar na magsasama tayo sa hirap at ginawa, kalungkutan at kasayahan habang buhay. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Halika nga rito. Payakap nga. Palagi mong tatandaan na nandito lang ako para mahalin ka habang ako ay may buhay. Salamat, mahal ko. Siya nga pala, nasabi sa akin ni Aling Marjeline na pumunta daw tayo sa Obando. Sumayaw daw tayo doon habang humihiling ng anak. Mabisa daw yun, mahal ko. Marami na daw nagpunta doon at humiling. At napagbigyan naman sila. Sige, bukas na bukas din ay pupunta tayo ng Obando. Kaya huwag ka na malungkot. Napangiti na lang si Ana at yumakap kay Greg. Matagal siyang nakayakap dahil nalulungkot siya. Ganun pa man ay nagtitiwala naman si Ana sa sinabi ni Greg. Nang sumunod na araw ay maagang nagbiyahe sina Ana at Greg para magpunta sa Obando. Nang makarating sila doon, ay nakita nila na maraming tao ang naroon na kagaya nila. Mga mag-asawa na humihiling din na magkaroon ng mga anak. Kaya naman masayang hinawakan ni Greg ang kamay ni Ana. Tapos ay sinimulan na nilang makisabay sa indayog ng pagsayaw ng iba pang naroon. Patuloy lang tayong umasa na ipagkakaloob din sa atin ang ating kahilingan, mahal ko. Kapag nangyari yon, siguro tayo nang magiging pinakamasayang mag-asawa. Tama ka. Kaya sige lang, sumayaw lang tayo ng sumayaw hanggang sa mapagod tayo. Oo, basta para sa ating mga pangarap, gagawin ko ang lahat. Maghapong sumayaw sa Obando sina Ana at Greg. Hapon na nang umuwi sila. Pagdating sa bahay ay kaagad nagluto ng hapunan si Ana. Matapos ay kumain na sila. Dahil sa maghapong pagod, kaagad silang nakatulog ng mahigana. Kinabukasan ay maaga pa rin silang nagising. Lumabas ng bahay si Ana para magwalis sa harapan. Iyon naman ang pagkakataong dumaan si Marita. Natulak-tulak ang kariton ng asin. Ana, baka wala ka ng asin dyan. Bumili ka na.
Ay naku, ho nga pala Suki. Malapit ang maubos. Sige nga, takalan mo nga ako para meron akong stock sa bahay. Dumaan ako dito kahapon, saradong bahay mo. Mukhang namasyal kayo Naku, nagpunta kami ng Obando. Nagsayaw kami dun maghapon at humiling na magkaroon ng anak. Alam mo naman, di ba? Matagal na kaming mag-asawa pero wala pa rin kami nagiging anak. Kaya humiling kami ng anak sa Obando. Tama ka. Balita ko maraming ang mag-asawang dumadayo doon para humiling ng anak. At karamihan naman ay napagbigyan ng pong lumikha. May mga nabalitaan din ako na matapos magpunta sa Obando, ay nabuntis. Ilang buwan lang nakalipas. Naku, sana ngay matulad din ako sa kanila. Nagkakaedad na din kami ni Greg. Dapat magkaroon na kami ng anak. Siya nga pala. Yung iba naman ay sumasama sa prosesyon ng mga santo habang humihiling. At yung iba namang kalalakihan ay nagpipinitensya para daw makahiling ng anak. Bakit hindi yung subukan ng mga yun? Sige nga, sabihan ko si Greg. Malapit na nga ang pista ng Poong Nazareno. Sasama kami doon. Matapos ang kanilang pag-uusap at may balot na ni Marita ang asin ay umalis na siya. Ipinagpatuloy naman ni Ana ang pagwawalis sa harapan ng bahay nila. Ilang araw lang ang nakalipas. Sumapit ang kapistahan ng Poong Nazareno. Kagaya ng maraming deboto ay sumama sa prosesyon sina Ana at Greg sa paniniwalang kapag sumama roon at humiling ay ipagkakaloob ang kahilingan. Kaya kahit mahirap ang sumama sa prosesyon sa dami ng tao, ay tiniis ng mag-asawa ang pagod at hirap. Kasama sila sa mga humihila sa tali ng karosa ng Poong Nazareno. Ayos ka lang ba, mahal ko? Kaya mo pa ba? Kung hindi mo na kaya, pwede ka naman ang bumitaw sa lubid. Kaya ko pa naman, mahal ko. Huwag mo akong alalahanin. Para ito sa ating kahilingan sa Poong Nazareno. Sige, dito lang ako palagi sa likuran mo. Nakaalalay sa'yo. Siya nga pala. Itutuloy mo pa ba ang plano mong magpenitensya? Oo naman. Panataw ko na yon tuwing sasapit ang mahal na araw. Gagawin ko yon hanggang hindi tayo nabibigyan ng anak. Pasensya ka na ha. Ito kasing matres ko, walang silbi. Nahihirapan tuloy tayo ng ganito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Siguro ay hindi pa lang talaga panahon. Pero maaawa din sa atin ang Diyos. Mabibigyan din tayo ng anak. Mahabang oras din ang lumipas bago natapos ang prosesyon. Pagod pero masaya na umuwi sina Greg at Ana. Umaasang mapagbibigyan ang kanilang kahilingan. Nang sumapit ang mahal na araw ay isa si Greg sa 7 lalaki na nagpenitensya. Maraming tao ang nanunood habang pumaparada sina Greg. Isa sa mga nakapanood ay si Marita na saglit na itinigil ang tulak-tulak na kariton ng panindang asin. Nanood ng nagpipinitensya. Matapos ay umalis na siya ron. Itinuloy niya ang pagtutulak ng kariton habang patuloy ang pagsigaw ng asin. Hanggang sa mapatapat siya sa bahay ng isa niyang suki na medyo malayo sa kalsada ang bahay. Aling Loleng! Nandito na po yung asin na order nyo. Dadalhin ko na dyan Bali 1 tabo ho ito. Nang sumang-ayon nga si Aling Loleng ay kaagad na kinuha ni Marita ang asin na nakalagay na sa plastik. Tinakpan niya ng sako ang panindang asin para hindi marumihan. At pinuntahan ang bahay ni Aling Loleng na medyo malayo sa kalsada. Matapos ay bumalik na si Marita sa kariton. Itutulak na sana niya ang kariton nang magtaka siya. Nagbago kasi ang ayos ng paninda niya. Parang umalsa ang takip ng sako. Kasunod niyon ay nakarinig siya ng mga iyak ng sanggol. Kaagad siyang kinabahan at nagpalingalinga sa paligid. Pakiramdam kasi niya ay mayroong mga matang nakatingin sa kanya, lalo na nga at puro sagingan at malalaking puno ang meron sa lugar na yun. Naku po, Diyos ko
Naku naman, natitiyanak yata ako. Mukhang may tiyanak sa lugar na to. Patuloy na nakarinig ng pag-iyak ng sanggol si Marita. Kaya lalo siyang kinabahan at patuloy na pinakikiramdaman ang paligid habang hinahanap kung saan nagmumula ang pag-iyak. Tapos ay muli siyang tumingin sa kanyang kariton. Gumalaw ang sako na takip ng asin. Kaya naman kahit kinakabahan ay dahan-dahan niyang iniangat ang sako na nakatakip sa asin at nakita nga niya ang dalawang sanggol na puro dugo at nakabalot ng lampin at nakalagay sa kahon. Ay, Diyos ko po! Tiyanak! Kagaganda namang tiyanak nito! Ay, hindi! Sanggol nga! Sino naman ang mga walang puso nag-iwan ng mga sanggol na ito dito? Dinampot ni Marita ang isang sanggol. Tiningnan niya kung may sugat iyon dahil maraming bahid ng dugo ang lampin na nakabalot sa kanya. Pero wala naman siyang nakita na sugat ng sanggol. Kaya muli siyang tumingin sa paligid dahil pakiramdam niya ay mayroong nakatingin sa kanya. Hanggang sa meron siyang maramdamang kalusko sa hindi kalayuan sa likuran ng mga puno ng saging. Sino ka? Lumabas ka dyan! Magpakita ka! Narinig ni Marita ang malakas na ungol ng aso kaya naman napatigil siya saglit. Kumuha siya ng asin at bahagyang umatras. Nang lumabas mula sa likuran ng malalaking puno ng saging, ang asong itim at marahang humakbang palapit kay Marita, ay napaatras siya habang kalong ang isang sanggol. Nang makalapit naman sa kariton ng aso, ay pinagmasdan ng sanggol na nasa kariton. Naisip ni Marita na baka kagatin ng aso ang sanggol. Napansin din niya na nagdurugo ang mukha ng aso kaya agad siyang nagdesisyon na sabuyan iyon ng asin. Layuan mo siya! Huwag mo siyang sasaktan! Chu! Chu! Layuan mo siya! Alis dyan! Alis! Parang nahilam ang mga mata ng asong itim nang tamaan ng asin sa mata. Parang nahilo na umatras. Nang makita iyon ni Marita ay nakita din niya ang isang piraso ng kahoy sa tabi ng kalsada. Dinampot niya yun at inihampas sa aso na muling tinamaan sa mukha kaya nakaramdam ng sakit at panganib ang aso. Tumakbo ito papalayo. Nakahinga ng maluwag si Marita. Ibinalik niya sa kahon ang sanggol. Iniayos ang takip ng sako para hindi mainitan at umalis na siya sa lugar na yun. Kaagad na umuwi siya ng bahay. Naku po! Aling Farida! Tulungan niyo nga ako dito sa mga sanggol na to. Kunin niyo po yung isa. Ay, Diyos kong bata ka. Saan ba galing ang mga sanggol na yan? Bakit puro dugo ang mga lampin na nakabalot sa kanila? Meron ba silang mga sugat? Di ko rin po alam kung sinong walang pusong ina ang nag-iwan ng mga sanggol nito sa aking kariton. Wala naman pong mga sugat ng mga bata. Yung lampin lang nila ang puro dugo. Ay, kung ganon, ano kaya nangyari sa kanilang ina? At iniwanan sila sa kariton mo? Di ko po alam eh. Basta nang makita ko po ang mga sanggol sa kariton ko, akala ko ay napaglalaruan ako ng tiyanak. Tapos ay nakita ko na may lumabas na asong puro dugo ang mukha. Kakagatin pa nga sana yung isang sanggol eh. Pero binato ko ng asin at pinalo. Kaya ayun, tumakbo palayo. Ay, nako. Buti na lang at hindi ka natakot. Ay, kung nagkataon, tsak na nakain na ng asong nyo ng isa sa mga sanggol. O siya, sige na. Palitan na natin ang lampin ng mga sanggol na ito. Naku naman, Aling Farida. Alam niyo namang dalaga pa ho ako eh. Paano magkakaroon ng lampin dito sa bahay ko? Ay, nako nga pala. Sandali lang at uuwi ako. Meron pa akong naitagong mga lampin doon ng mga anak ko. Magagamit natin sa kanila. O sige na, magbasa ka ng bimpo sa maligamgam na tubig. At linisin mo ang mga dugo sa katawan nila. Babalik agad ako. Saglit na umalis si Aling Farida at nang bumalik ay mayroon ng mga dalang lampin.
Nang pagkakataong iyon ay nalinisan na rin ni Marita ang isang sanggol. Pansin niya agad ang itim na balat sa kanang balikat ng sanggol na lalaki. Nang bihisan nila ang isa pang sanggol ay mayroon din yung balat na kulay pula naman sa balikat din. Nang matapos bihisan at muling pinagtabi ang mga sanggol ay nalaman nila na kambal palang mga yun. Ipinagtimpla na nila ng gatas at pinasuso sa dalawang sanggol kaya tumigil naman ang mga ito sa pag-iyak. Kaganda at kagwapo ng kambal na ito. Mabuti na lang at ikaw ang nakakuha. Kung hindi, baka namatay na sa gutom ang mga ito. Oo nga po, Aling Faride. Ang problema ko po ngayon paano ko naman aalagaan ang mga batang to? Wala pa po akong karanasan dyan dahil dalaga pa ako Ay siguro naman ay baka makonsensya yung ina ng mga sanggol na ito at muli silang hanapin. Ang gawin mo ay isama mo sila sa paglalako mo ng asin para kung may maghanap ay madali mong malalaman. Mukhang tama nga ako kayo sa bagay na yan, Aling Farida. Yan nga ang aking gagawin para maibalik ko sila sa tunay nilang mga magulang. Mababait naman ang mga sanggol. Kaagad silang nakatulog na makadeden Hindi naman sila mahirap alagaan. Maraming salamat po, Aling Farida. Nang gabing yun, mahimbing ang naging tulog ng mga sanggol. Itinabi ni Marita sa kanyang higaan ang mga ito. Malalim na ang gabi nang mapabalikwas si Marita. Paano nga ay naramdaman niya ang pagpasok ng malamig na hangin mula sa bintana ng kanyang kwarto. Nagtataka siya kasi bago matulog ay isinara niya ang bintana. Nang isasara na niya iyon ay parang mayroon siyang naaninag na tumakbo palayo ng bintana. Kaya bigla siyang kinabahan. Agad niyang isinara ang bintana at inayos ang lock noon. Muli siyang nahiga sa tabi ng mga sanggol. Kinabukasan, nang magtinda siya ng asin, ay kasama na niya ang mga sanggol na nakalagay sa dalawang kahon. Napadaan siya sa bahay ni Ana. Ang gaganda naman ng mga sanggol na yan. Parang kambal sila, no? Oo, kambal nga sila, Ana. Talagang gwapo at maganda sila. Bakit nandyan sa kariton? Huwag mong sabihin na tindera ka na rin ng mga sanggol. Teka, di ba sabi mo dalaga ka? Paano ka nagkaroon ng mga anak? Oo, dalaga pa nga ako. At hindi ko sila mga anak. Meron lang walang pusong ina ang nag-iwan sa kanila sa aking kariton. Kaya ako sila isinama sa aking paglalako, kasi baka makonsensya yung ina nila at hanapin sila. Di maibabalik ko sa kanyang mga sanggol. Ay, kawawa naman sila. Ang init pa naman ng panahon. Baka magkasakit sila kung patuloy na mabibilad sa araw. Wala akong magagawa. Hindi ko naman sila kayang alagaan na pareho. Wala pa akong alam sa ganyan. Buti nga, tinulungan ako ni Aling Farida kagabi. Itinuro sa akin ang mga gagawin. Kung gusto mo, iwanan mo na lang sa akin tong sanggol na babae. Kami na lang munang mag-aalaga sa kanya habang hindi pa bumabalik ang tunay niyang ina. Talaga, Ana? Tutulungan mo ako sa pag-aalaga sa kanila? Oo. Alam mo naman na matagal na kaming sabik na magkaroon ng sanggol sa bahay na ito. Naisip ko na baka ito na rin ang sagot sa aming mga panalangin ni Greg. Magkaroon kami ng anak kahit na hindi galing sa aking sinapupunan. Hindi ba, Greg? Oo, tama ka nga, mahal ko. Hindi siguro ito nagkataon. Baka kapalaran talaga ng batang ito na mapunta sa atin para maging anak natin. Sige, ipagkakatiwala ko sa inyong isang sanggol. Basta ipangako nyo na aalagaan nyo siya, ha? At kung sakaling bumalik ang tunay niyang ina, ibabalik natin ang mga sanggol sa kanya, ha? Sumang-ayon naman sina Greg at Ana sa sinabi ni Marita. Kaya naman, kinuha na ni Ana sa kahon na nasa kariton ang sanggol na babae. Pinagmasdan nito at hinalikan. Tapos ay niyakap na puno ng pagmamahal. Tuwang-tuwa na napatingin siya kay Greg. Noon naman muling naramdaman ni Marita ang malamig na hangin na dati niyang naramdaman.
Muling tumayo ang mga balahibo niya sa braso at batok dahil sa kilabot. Kaya muli siyang napatingin sa paligid. Wala ba kayong nararamdamang kakaiba? Oo, meron akong kakaibang naramdaman. Sobrang saya ko ngayong may baby na sa aming bahay. Ibig kong sabihin, yung malakas na hangin kanina, parang kakaiba eh. Wala naman ako naramdaman. Ano bang hangin yun? Ganun ba? Sige, siguro nga pakiramdam ko lang yun. Napabuntong hininga si Marita. Tapos ay napatingin sa malayo kung saan nakita niya na mayroong isang babaeng nakatayo. Nakasuot ito ng purong itim na damit. May bandanang itim na nakatakip sa ulo at mukha kaya hindi makikilala. Nakatingin ang babae sa kanya. Kaya naman binalingan niya ang mag-asawang Greg at Ana. Kilala niyo bang babaeng nakatayo sa tabi ng malaking puno ng mangga? Malapit sa tindahan ni Aling Maring? Aling babae? Wala naman ah. Kayo no, sa tindahan ni Aling Maring. Teka, sandali. Kanina naroon siya nakatayo ah. Nakatingin sa atin, pero ngayon biglang nawala. Ay, naku Marita, baka naman napapagod ka lang at nagugutom. Pumasok ka muna kaya sa loob para makapagpahinga. Pati na rin yung sanggol na naiwan sa'yo. Padidehin muna natin baka gutom na. Oo nga naman Marita. Bilang pasasalamat na din sa pagbibigay mo ng saya sa aming mag-asawa. Tayo na muna sa loob ng bahay. Sabay-sabay na tayong kumain. Sumangayon naman si Marita kina Ana at Greg. Kinalong niya ang sanggol na nasa kariton at pumasok sa loob ng bahay ni na Greg. Ganun pa man, ay hindi pa rin niya makalimutan ang babaeng nakita niya kanina. Kaya kahit nasa loob na siya ng bahay ni na Ana, ay patuloy pa rin ang pagtingin niya sa labas ng bahay. Kanina ko pa napapansin na parang hindi ka mapakali dyan Marita. Sino pang tinatanaw mo sa labas ha? Hindi ko nga din maintindihan eh. Pakiramdam ko kasi, parang palagi nilang may nakatingin sa akin at nagbabantay. Kapag tinignan ko naman ang paligid, wala naman ako makita. Tapos yung babae kanina na nakatingin sa akin, bigla naman siyang nawala nung sinabi ko sa inyo. Para po nakakita ako ng multo sa katanghaliang tapat. Alam niyo yung ganung pakiramdam? Naku Marita, pressure ka lang niya dahil sa mga pangyayari. Dalaga ka pa kaya natataranta ka nang magkaroon ka ng responsibilidad sa mga sanggol na ito. Pero wag ka na mag-alala ngayon kasi tutulungan ka na namin na maalagaan sila. Oo nga. Hindi ka na dapat nag-aalala. Hindi ka din dapat na matakot. Kasi ang taas ng sikat ng araw oh. Walang multo. Ano ka ba? Pwede bang iwanan ko muna sa inyo itong dalawang sanggol? Dalhin ko lang yung mga order na asin sa suki ko ha. Dadaanan ko na lang yung isa kapag pauwi na ako. Oo sige, kami na munang bahala sa kanila. I-deliver mo na yung order sa'yo. Dumaan ka dito kapag pabalik ka na ha. Matapos ngang kumain sila ng pananghalian ay umalis na si Marita para i-deliver ang mga asin na order sa kanya. Matapos ang mahabang oras ay bumalik siya kina Greg para daanan ang sanggol na lalaki. Iyon ang isinama niya pabalik ng bahay. Kagaya ng dati ay tinuruan siya ni Aling Farida kung paano maalagaan ng bata. Naikwento din niya na pansamantala ay sina Greg at Ana na muna ang mag-aalaga sa babaeng sanggol. Nang gabing yun, muling nakaramdam ng kakaiba sa paligid ng kanyang bahay si Marita. Narinig niya kasi na parang may kumakamot sa bintana ng kanyang bahay, kaya sumilip siya. Wala naman siyang nakita. Tapos ay may mga yabag na narinig siya sa tapat ng pintuan niya. Aling Farida? Kayo po ba yan? Oo, ako nga ito. Buksan mong pintuan. Sige ho, sandali lang ho. Kamusta ng bata? Nakatulog na ba ng maayos? Oo po.
Nakatulog naman po siya. Pumasok po kayo at silipin yung bata. Napangiti si Aling Farida tapos ay pumasok na ito ng bahay at tiningnan ang natutulog na sanggol. Marahang nilapitan at hinimas ang buhok ng bata. Maya-maya ay hinalika ni Aling Farida sa pisngi ang sanggol tapos ay ngumiti kay Marita. Salamat naman at nakatulog na siya. Salamat din sa pag-aalaga mo. Naku, ako nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo sa mga ginawa niyong pagtulong at pagtuturo sa akin ng mga dapat kong gawin. Oo naman. Sige, aalis na ako. Magpahinga ka na din. Kapag nagising ang bata, ipagtimpla mo na lang ulit ng gatas at ipadede mo para matulog na siya ulit. Sige ho, salamat. Hindi nagtagal ay umalis na si Aling Farida kaya isinara na ni Marita ang pintuan ng bahay. Siniguro niyang maayos ang pagkakasarado nito. Patilak nun ay inayos niya. Tapos ay nahiga na siya sa tabi ng sanggol at nakatulog. Nang mga sandaling iyon naman, sa bahay ni Greg ay umiiyak ang sanggol kaya kinalong yun ni Ana at ipinaghele. Tulog na, baby. Ito na ang dede mo, oh. Huwag ka nang umiyak, baka kabagan ka. Baka naninibago lang yan. Dati kasi palagi silang magkasama ng kakambal niya. Ngayon ay mag-isa na lang siya. Oo nga eh. Sige na, baby. Tulog ka na. Nandito ng nanay at tatay mo. Hindi ka namin pababayaan. Mamahalin ka namin at palalakihin na parang isang tunay na anak. Akin na. Ako naman ang magpapatulog sa kanya. Baka pagod ka na. Nako, hindi ako mapapagod. Okay lang yan sa akin. Masaya ako at meron ng baby sa bahay natin. Habang patuloy na isinasayaw ni Ana ang bata, ay umiiyak pa rin iyon. Hanggang sa makarinig sila ng mga katok sa pintuan, kaya naman marahang lumapit sa pintuan si Greg. Bahagyang binuksan at sumilip. Napangiti siya pero nagtaka din nang makitang si Marita ang nakatayo sa labas ng bahay nila kaya agad niyang ibinukas ng todo ang pintuan. Ikaw pala, Marita. Bakit napasugod ka gabing-gabi na? Isip ko kasi itong sanggol na naibigay ko sa inyo. Ako, minsan iyakin siya kaya pagtiyagaan niyo lang na alagaan Ano ka ba naman, Marita? Wala kang dapat alalahanin sa amin sa bagay na yan. Gaya ng sinabi namin, aalagaan namin siya at mamahalin. Mahirap lang sa una, pero kapag nasanay na ang bata sa amin, tsak na magiging maayos ng lahat. At saka dalawa naman kami na magtutulong mag-alaga sa kanya. Siya nga pala, sinong naiwan doon sa sanggol na nasa'yo? Kasi nandito ka. Yung kapitbahay ko na si Aling Farida. Siya muna ang pinagbantay ko sa bata. Ana, pahiram muna ng baby. Subukan ko siyang patahanin. Ha? Sige, eto. Inalo nga ni Marita ang sanggol nang ipasa sa kanya ni Ana. Isinayaw niya at ipinaghele. Kasabay ang pagbibigay ng bote ng gatas. Dumede naman ang sanggol at hindi nagtagal ay tumigil ito sa pag-iyak. Kaya naman napangiti si Marita. Nang himbing na ang tulog ng bata, ay muling ibinigay niya ito kay Ana. Parang naamoy ka niya. Kaagad na tumigil sa pag-iyak at natulog. Tapikin mo lang ng bahagya ang kanyang puwet habang pinaghehele mo. Babae kasi siya kaya medyo maarte. Wow! Ang galing mo, Marita. Saan mo natutunan yan, ha? Daig mo pang may asawa. Itinuro lang din sa akin ni Aling Farida yan. Kaya itinuro ko din sa inyo. O sige na, aalis na ako. Baka naghihintay na sa akin sa Aling Farida. Sige, mag-iingat ka kasi gabi na, ha? Oo, kayo nang bahala kay baby ha. Salamat ng marami. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo, Marita, dahil naging masaya kami ni Ana dahil sa baby na ito. Oo nga, Marita.
Sana nga'y matagalan pa siya bago bawiin sa amin ang tunay niyang ina. Kasi ngayon pa lang, mahal na namin siya. Walang nakakaalam ng kinabukasan. Hindi natin tiyak ang panahon. Pero habang ipinapaubaya siya ng pagkakataon sa inyo, mahalin niyo siya. Oo naman. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Marita kina Greg at Ana. Lumabas na ito ng bahay kaya isinara na ni Greg ang pintuan. Nahiga na silang dalawang mag-asawa at inihiga na nila sa kanilang pagitan ang sanggol para mabantayan nila ito. Hindi nagtagal ay nakatulog na ang mag-asawa. Kinabukasan, maaga pa ay nasa labas na ng bahay sina Ana. Pinapasikatan nila sa sikat ng araw ang sanggol. Iyon naman ang pagkakataong dumating si Marita. Nakalong din ang sanggol na alaga niya. Uy, baby ko. Tingnan mo kung sinong nakikita ko. Oh. Ang kakambal mo. Pinapasikatan din sa araw. Uy, Marita, nandito ka pala? Salamat sa pagtulong mo sa akin kagabi ha. Ha? Anong tulong? Kagabi bang sinabi mo? Oo, kagabi. 12:00 na pero hindi pa din namin mapatulog tong si baby. Nag-iiyak. Hindi ko alam kung paano patatahanin. Tapos bigla kang dumating, kinalong mo at ipinaghele. Tapos binigyan mo ng gatas. Ba tumigil nga sa pag-iyak at nakatulog agad. Pero hindi naman ako umalis ng bahay kagabi. Kasi nga ay nandun si Aling Farida sa bahay ko. Oy, nandito pala kayong dalawa. Teka, parang narinig ko yatang pangalan ko. May problema ba? Wala po yun, Aling Farida. Ang sabi ko, hindi ako nagpunta dito kina Ana kagabi ng 12:00. Kasi naroon kayo sa bahay ko. Nakakahiya naman kung iwanan ko kayo kagabi. Teka muna Marita. Kagabi maaga akong natulog. 9:00 pa lang nakahiga na ako't nakatulog. Hindi na ako lumabas pa. Hindi ko naman kasi narinig na umiiyak ang sanggol na yan kagabi. Aling Farida naman. Nagbibiro ba kayo? Bakit naman kita bibiruin? Hindi nga ako nagpunta sa iyo kagabi. Lalo na nga ganoong oras na. Pero kayo yung pinapasok ko kagabi. Tiningnan niyo pa nga yung bata at hinalikan. Niyakap at nagpasalamat kayo sa akin. Kung hindi kayo yun, sino yun? Kamukha niyo yun eh. Abay, ewan ko. Hindi talaga ako yun. Tapos sinabi mo, Marita, na hindi rin ikaw yung nagpunta sa amin kagabi ng ganoong oras. Oo nga, hindi rin ako yun. Hindi na ako lalabas ng bahay ng ganong oras. Kung hindi ikaw yun, sino yun? Kamukha mo yung bisita namin kagabi. Abay, mukhang hindi maganda ito ah. Parang dinalaw kayo ng mga kakaibang nilalang na may kakayahang gayahin ang anyo ng ibang tao. May gumaya sa itsura ko para makapasok sa bahay ni Marita. At may gumaya naman sa anyo ni Marita para makapasok sa bahay niyo, Ana. Ang mga aswang nagabunan lamang ang may kakayahang gawin yon. Nakakatakot naman yun, Aling Farida. Ano naman ang pakay niya at gagayahin ang itsura ko at itsura mo? Para makalapit sa bata. Baka target nilang kainin ng sanggol. Mabuti na lang at hindi kayo naging pabaya kagabi. Nakakatakot naman na nangyari niyan kagabi, Aling Farida. Anong gagawin natin? Baka sa uulitin na gawin ulit yun ng aswang ay magtagumpay na siya. Ano bang maganda nating gawin? Natatandaan ko pa ang sinabi ng aking lolo. Ang aswang daw ay hindi nakikipag-usap ng diretsong nakatingin sa'yo. Kasi makikita mo na baliktad ka sa kanyang mga mata. Tapos walang kanal sa kanyang ilong papunta sa bibig. Ang isa sa panglaban sa kanya ay maglagay ka ng bawang sa bulsa. Malayo pa lang sila ay maaamoy ka na nila. Kaya hindi sila lalapit sa'yo. Mabisa din panglaban ng asin. Takot din sila dyan. Madalas na gusto nilang biktimahin ang mga buntis at sanggol. Kaya ingatan nyo ang mga bata na yan. Sige po, yan ang gagawin ko. Gawin mo din yun, Ana, para hindi na tayo malapitan ng aswang na yun. Oo, yun nga ang gagawin ko. Pati bintana at pintuan namin, palalagyan ko kay Greg. Kahit anong mangyari, hindi niya makukuha sa amin ang sanggol na ito.
Matapos noon ay sumabay na si Marita kay Aling Farida papunta sa Talipapa. Bumili siya ng maraming bawang. Nang makauwi ng bahay ay nilagyan niya ang bintana pati na ang mga pintuan. Sinabitan niya ito ng bawang. Naglagay din siya ng bawang sa bulsa at sa kwarto nila ng sanggol na alaga niya. Nang sumapit ang gabi, pinakiramdaman niya ang paligid. Tahimik naman kaya alam niya na mabisa nga ang pinayo sa kanila ni Aling Farida. Nakatulog siya ng maayos ng gabing yun. Kaya naman kinabukasan, masigla ang katawan niya nang magising. Muli siyang naglako ng asin at kagaya ng dati ay isinama niya ang alagang sanggol. Suki! Asin kayo dyan! Bili na kayo ng asin! Asin! Magkano ang asin? 10 piso lang ho ang isang tabo. Sige, bigyan mo ako ng 5 tabo, pero pwede bang ikaw na lang ang maglagay sa harapan ng bahay ko? Kahit isabit mo na lang dun sa bakod. May pupuntahan pa kasi ako eh. Nasa lubong na kita. Oo, sige. Nasaan ang bahay mo? Yung kalsadong yon. Pagliko mo yung unang bahay doon. Isabit mo na lang sa bakod ang mga asin na binili ko. Etong 200. 50 pesos lang ang asin ko. Sa'yo na ang sobra. Maaabala kasi kita kapag ikaw pang magdala ng asin. Tsaka, para na rin maibili mo ng gatas ang baby mo. Kahit mainit ang panahon, kasama mo pa din siya. Mabuti na lang at may payong ka. Oo nga eh. Wala kasing ibang mag-aalaga dito kay baby kaya isinasama ko na kahit saan ako magpunta. Ingatan mo siya. Magkakaroon ka ng magandang kapalaran sa batang ito. Sige, aalis na ako. Pakidaan na lang doon sa aking bahay ang asin na binili ko. Sige, salamat sa perang binigay mo. Malaking tulong yun para sa amin ni baby. Minerva ang pangalan ko. Natutuwa ako makilala kita. Ako naman si Marita. Inuulit ko. Salamat sa perang ibinigay mo. Napangiti si Minerva tapos ay hinawakan nito ang pisngi ng natutulog na sanggol. Tapos ay umalis na ito. Tuwang-tuwa naman si Marita na tiningnan ang hawak na pera. Tapos ay nilagay sa bulsa. Itinulak niya ang kariton. Nang makarating siya sa lugar na sinabi ni Minerva, ay lumapit siya sa bakod. Nakita niya ang isang lumang kubo. Tahimik ang paligid, kaya naisip niya na walang tao. Isinabit na lang niya sa bakod ang plastik ng asin kagaya ng usapan nila ni Minerva. Muling itinulak ang kariton at inilako ang mga paninda niyang asin. Napadaan siyang muli kina Ana. Saglit siyang tumigil nang makitang nasa labas ng bahay si Ana at kalong ang sanggol. Napansin ko lang, meron palang birthmark ang batang ito, Marita. Tingnan mo, ang ganda, di ba? Oo, parehas sila nitong kakambal niya. Magkaiba nga lang ng hugis at kulay. Hugis araw at hugis buwan. Oo nga. Siya nga pala, ano nang balita? Wala pa bang naghahanap sa kanila? Wala pa ako nababalitaan eh. Siguro hindi na talaga sila babalikan ng ina nila. Kaya nga iniwan na sila sa aking kariton. Mas mabuti nga kung ganun. Huwag niya nang bawiin sa atin ang mga batang to. Mahal ko na kasi tong cute na baby na to. Pwede rin naman. Kaya lang, daig ko pang dalagang ina. Biglang nagbago ang buhay ko dahil sa batang to. Bukod pa doon, yung mga nangyayaring kababalaghan, ay nako, mabuti na lang at may alam si Aling Farida na pangontra sa kanila. Hindi na tuloy sila nakakalapit sa atin. Oo nga. Kasi malayo ka pa lang daw kapag meron kang dala ng bawang ay maaamoy na nila. Ha? Naku, oo nga pala. Dapat pala kahit araw ay maglalagay ako ng bawang sa bulsa ko. Wala akong dala ngayon eh. Pero di bali, tirik naman ang araw. Wala naman sigurong aswang. Nagtawanan pa sina Ana at Marita. Tapos ay napatingin sa lalaking nasa hindi kalayuan. Nakatambay sa harapan ng isang maliit na tindahan. Pansin ni Marita na kanina patingin ng tingin sa kanila ang lalaki.
Kapag titingnan naman nila ay ibabaling ng lalaki sa ibang direksyon ang paningin. Kilala mo bang lalaking yun, Ana? Kanina pa tingin ang tingin sa atin ah. Hindi eh. Kanina pa nga yung nakatambay dyan. Paglabas ko ng bahay, nakita ko na siya dyan. Baka may hinihintay lang. Tama ka nga. Merong ang hinihintay. Ayun oh, may lumapit na dalawang lalaki at kinausap siya. Mukhang hindi sila mapagkakatiwalaan. Parang hindi gagawa ng mabuti. Tingnan mo, lahat sila mahahaba ang balbas at ang mga buhok. Puro nakasuot ng itim na damit. Ang weird nila, di ba? Oo nga no. O siya, sige na. Ilalako ko lang doon natitira kong paninda para makauwi na. Sige, ingat ka. Nang makaalis na si Marita ay pumasok na sa loob ng bahay si Ana. Napansin kasi ni Ana na ang tatlong lalaki ay nakatingin pa rin sa kanya. Nang makapasok sa loob ng bahay ay kaagad na isinara ang pintuan. Sumilip siya sa siwang ng bintana. Nalaman niya na wala na sa tindahan ang tatlong lalaki. Nang umuwi si Greg ay gabi na galing sa trabaho. Ang sanggol na nasa duyan agad ang nilapitan nito at hinalikan niya sa pisngi. Kumusta na bang aking prinsesa? Ayos naman siya maghapon. Puro tulog lang ang ginawa niya kaya nagawa ko pa rin na magluto at maglaba. Nasasanay na siya sa atin. Maya-maya lang ay kumislot ang sanggol. Tapos ay umiyak na parabang nakaramdam ng panganib. Kaya naman kaagad na kinalong ni Ana. Kasunod nun ay narinig nila ang malakas na pagtahol ng aso nila na nakatali sa labas ng bahay. Kaya lumapit sa bintana si Greg at sumilip. Iginala sa paligid ang paningin at wala namang makitang tao si Greg sa labas ng kanilang bahay. Tahan na, baby ko. Mahal, parang may tao yata. Kanina pa taon ng taon lang aso natin ah. May tao yata sa labas. Oo nga eh. Pero kanina ko pa nga tinitingnan. Wala naman ako makita kung sinong tinatahulan niya. Sa bagay, tatawag naman yun kung may bisita tayo. Baka napadaan lang. Tinahulan lang ng aso. Anong nangyayari, Greg? Huwag kang lalabas. Kahit ano ang mangyari, ha? Titingnan ko lang ang alaga nating aso. Sige, mag-iingat ka. Yung bata, bantayan mong mabuti. Marahang binuksan ni Greg ang pintuan. Sumilip. Nang walang makita ay marahang lumabas si Greg. Iginala sa paligid ang paningin. Sa tulong ng liwanag ng buwan at gamit ang hawak na flashlight, ay tinanglawan ni Greg ang paligid. Wala namang nakita ito na kahit ano maliban sa mga halaman sa paligid. Kaya pinuntahan na niya ang alagang aso. Nagulat siya nang makitang patay na ang alagang aso. Wasak ang katawan niyon at nagkalat ang dugo. Nanlaki ang mga mata ni Greg. Nakadama ng takot lalo na nang meron siyang maramdaman na kumilos sa likuran ng makakapal na halaman. Tinanglawan ni Greg ng flashlight ang halaman. May malaking aso na tumakbo paalis doon. Nang gumalaw ang mga sanga ng punong santol ay kaagad yung tinanglawan ni Greg. Nakita niya ang isang aswang na naroon. Bago pa makapasok ng bahay si Greg ay dinamba na siya ng aswang. Mga kapitbahay! Tulong! Inaaswang kami! Saklolo! Diyos ko! Greg! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Huwag kang lalabas ng bahay, Ana. Ingatan mo ang ating anak. Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo po kami! May aswang dito! Sa kagustuhan ni Greg na maipagtanggol si Ana at ang sanggol ay nilakasan ni Greg ang loob niya. Nagpambuno sila ng aswang na dumamba sa kanya. Nang makabuelo siya ay tinaga niya ang aswang. Tinamaan ito sa kamay. Nasugatan ito pero muling dinamba si Greg.
Muli silang nagpambuno. Nakita ni Greg na isang aswang pa ang pumasok sa loob ng bahay nila. Ana, magkulong ka sa kwarto. Dalian mo! Greg! Greg, nasan ka na? May aswang dito! Mga halimaw kayo! Tigilan niyo na kami! Nang sunggaban si Greg ng kalaban, ay nasakmal ang kaliwang kamay niya. Napasigaw sa sakit si Greg pero hindi nasiraan ang loob. Buong lakas niyang itinusok sa katawan ng aswang ang hawak na itak. Tumagos yun sa katawan ng aswang. Napaatras ito. Natutok nito ang nagdurugong sugat. Iyon naman ang pagdating ng ilang kapitbahay ni na Greg at pinagtulungan nilang patayin ang aswang. Ang ikalawang aswang naman pumasok sa loob ng bahay ni na Greg at ginalugad nito ang bahay nila para hanapin sina Ana. Nang mapansin nito ang mga nakasabit na bawang sa pintuan ng kwarto, ay napaatras ito na para bang hindi matagalan ang amoy ng bawang. Pero hindi nagtagal ay kumuha ng buwelo ang aswang at binalya ang pintuan. Nang mawasak ang pintuan ay pumasok sa kwarto ang aswang. Greg! Tulungan mo kami! Napasok na kami ng aswang! Nasaan ka ba, Greg? Ana! Ana! Nandiyan na ako! Walang iyak, halimaw ka! Umalis ka dito! Layuan mo kami! Umangil ang aswang tapos ay kinalmot nito si Ana. Bumaon sa braso ni Ana ang matatalim na kuko nito. Nagkaroon si Ana ng malalim na sugat. Dahilan para mabitiwan niya ang sanggol. Itinulak si Ana ng aswang tapos ay dinampot ng aswang ang sanggol at tumalon palabas ng bintana. Nawasak ang bintana ng kwarto. Yun naman ang pagkakataong nakapasok na ng bahay si Greg. Ana, mahal ko. Mabuti at ligtas ka. Yung bata! Kinuha ng aswang yung bata! Abulin mo siya! Bawiin mo ang anak natin! Ha? Natangay niya ang sanggol? Wala akong nagawa! Nakuha niya ang anak natin, Greg! Tumalon siya sa bintana! Sige, dito ka lang. Hahabulin namin siya. Nang lumabas ng bahay si Greg ay ipinaalam niya sa mga kalalakihang nasa labas ng bahay ang ginawa ng aswang sa sanggol. Kaya naman nagkaisa ang mga kalalakihang naroon na habulin ang aswang. Gamit ang malalakas na flashlight ay sinundan nila ito. Pero dahil maliksi ang aswang at sanay sa dilim ng gabi ay madaling natakasan nito ang grupo ni Greg. Pero hindi matatakasan ng aswang na may dalang sanggol ang isa pang aswang na humarang sa daraanan nito. Saan mo dadalhin ang anak ko? Ibalik mo siya sa akin at pababayaan kitang mabuhay. Akin na ang bata! Pero sa halip na ibigay ng aswang ang sanggol, ay akma nitong kakagatin ang sanggol. Kaya naman dinamba na ito ng isa pang aswang. Naglaban sila ng lakas sa lakas, bangis sa bangis, pangil sa pangil. Hanggang sa manaig ang lakas ng isa. Malubhang nasugatan ng isang aswang dahil sa matatalas na kuko at pangil ng kalaban. Kaya dinampot ng nanalong aswang ang sanggol. Iyon naman ang pagkakataong dumating sina Greg. Nakita nila na isang babae ang may dala sa sanggol. Ayun ang aswang! Habulin natin! Dala pa din niya ang anak ko! Mabilis na tumakbo sa dilim ang aswang na may dala sa sanggol hanggang sa maglaho sa kadiliman. Naabutan ni na Greg ang agaw buhay na aswang. Sa galit ng mga tao, ay tinapos na rin nila ang paghihirap nito. Matapos ay nagpatuloy silang hanapin ang isa pang aswang na may dala sa sanggol, pero nabigo sila. Kaya nagpasya na silang umuwi. Greg, mahal ko! Anong nangyari? Nasaan ang ating anak? Hindi mo ba naabutan ng aswang? Wala na siya, mahal ko. Hanggang ngayon ay naguguluhan pa din ako. Nang habulin namin ang aswang na tumangay sa anak natin, nakarating kami sa kakahuyan. Doon nakita namin na may dalawang aswang din
na nag-aaway. Isa yung namatay at isa yung tumangay sa sanggol. Kaya naguguluhan ako. Masakit para sa akin. Namawala siya. Wala akong nagawa para proteksyonan kayo. Kawawa naman ang ating anak. Napakabata niya pa para danasin ang ganun kalagim na kamatayan. Wala na tayong magagawa. Saglit lang siyang ipinahiram sa atin ng kapalaran. Saglit na panahong pinasaya tayo. Pero ang kapalit pala ay walang kasing sakit sa kalooban. Marco, si Marita, yung sanggol kay Marita, siguradong nasa panganib din sila. Anong ibig mong sabihin? Dati kasi kung natatandaan mo, nung gabi na hindi natin mapatigil sa pag-iyak yung sanggol, may dumating na kamukha ni Marita. Aswang pala yon. Hindi yun si Marita. Dahil ng pagkakataon yun, ay nasa bahay daw niya si Aling Farida. Pero hindi yun si Aling Farida. Aswang din yun. Ang ibig mo bang sabihin? Sabay tayong dinalaw ng aswang ng gabing yon? Oo. Kaya kung sinalakay tayo ngayon ng aswang, sigurado na ganito rin ang mangyayari kay Marita ngayon. Kailangan natin siyang puntahan at tulungan. Sige, pero kailangan na muna nating gamutin ang sugat mo. Kaya kung tiisin to, ang mahalaga ngayon ay si Marita at ang sanggol. Baka mapahamak din sila. Noon din ay lumabas ng bahay sina Ana at Greg. Gabay nila ang liwanag ng buwan at flashlight para tahakin ang madilim na daan. Patungo sa bahay ni Marita. Habang nasa daan sila ay palingalinga ang mag-asawa. Paano nga'y nararamdaman nila na parabang mayroong nakasubaybay sa kanila. Kaya tumigil sila sa paglakad at tinanglawan ni Greg ang paligid. Nakita ng mag-asawa ang paggalaw ng mga sanga ng puno dahil sa malakas na hangin. Kasunod ang paglangit-ngit ng mga puno ng kawayan. Bakit, Marco? Para kasing mayroong sumusunod sa atin kanina pa. Parang gusto tayong pigilang makarating kina Marita. Kahit anong mangyari, kailangan nating makarating kina Marita. Kailangan niyang malaman ang nangyari sa atin para makapaghanda siya. Sana lang ay hindi pa tayo huli. Kagaya ng kwento mo. Baka sinasalakay na din siya ng aswang sa mga oras nito. Kung gano'n ay tayo na. Kailangan nating makarating agad doon kina Marita. Ipinagpatuloy nga nila ang paglalakad hanggang sa makarating sila sa bahay ni Marita. Napansin naman kaagad ni Ana at Greg na tahimik ang paligid. Kaya marahan silang kumatok sa pintuan ni Marita. Kaagad din naman na bumukas ang pinto nang marinig ni Marita ang boses ni Ana. Pumasok sila sa loob ng bahay kaya hindi nila napansin na nasa hindi kalayuan lang ang dalawang lalaking sumusunod sa kanila. Nagkatinginan ng dalawang lalaki dahil tama lang ang ginawa ng mga ito na sundan sina Ana at Greg para malaman kung nasaan ang isa pang sanggol. Anong nangyari sa inyong mag-asawa? Bakit puro kayo sugat? Marita, nasaan ang sanggol? Nasa duyan. Natutulog na siya. Teka, sandali. Ang dami niyong sugat Sinalakay kami ng aswang at nakuha ang sanggol na nasa amin. Hinabol ko siya pero hindi ko na nagawang mabawi ang sanggol. Nakakatakot ang babaeng aswang na yon kasi kahit ang kalahi niya ay pinatay niya. Ang ibig mo bang sabihin ay pinag-agawan ng dalawang aswang ang sanggol na nakuha sa inyo? Oo, yung nanalong aswang sa nangyaring labanan ang tumangay sa sanggol. Nakakaawa siya. Hindi niya sana sinapit ang malagim na kamatayan sa kamay ng aswang kung nagawa ko siyang proteksyonan. Kaya kami napasugo dito ay para bigyan ka ng babala. Naisip ko na dati, sabay tayong sinalakay ng aswang. Kaya nag-alala ako. Mabuti naman at ligtas kayo dito. Oo. Hindi sila basta-basta makakalapit dito kasi maraming bawang ang isinabit ko sa pintuan at bintana ng bahay ko. Huwag kang pakasiguro. Kasi sa amin ganito rin. Pero porsahan kaming pinasok at kinuha ang sanggol. Kinabahan si Marita nang umihip ang malakas na hangin. Kumalampag ang yero ng bahay niya. Kasunod ay gumalaw ang mga sanga ng puno sa paligid ng bahay.
Maya-maya lang ay meron silang narinig na malalakas na yabag sa bubungan ni Marita. Kaya natigilan at nagkatinginan ang tatlo. Napatingin sila sa bubungan ng bahay. Parang may naglalakad sa bubungan. Nandito na ang aswang. Yung bata, bantayan ninyo ni Ana. Oo, Marita, kunin mong sanggol sa duyan. Greg, marunong ka bang gumamit ng baril? May naiwang baril ang lolo ko dito. Meron ding mga bala. Sige, nasaan ang baril, Marita? Yung aparador na yan, buksan mo. Sa gawing ibaba, nandiyan ang shotgun at ang mga bala. Mabuti naman kung ganon. Kinuha nga ni Greg sa loob ng aparador ang shotgun. Nilagyan yun ng bala at ikinasa. Sumilip siya sa bintana. Nang walang makita sa labas, ay lumapit sa pintuan at muling sumilip. Wala ring nakita si Greg kaya natitiyak nito na sa bubungan o nasa mga puno na malapit sa bahay ni Marita ang mga aswang. Hindi tayo dapat maghintay sa pagkilos nila. Kagaya ng nangyari sa amin. Dapat mauna na tayong gumawa ng ingay at humingi ng tulong sa mga kapitbahay bago pa tayo pasukin dito ng aswang. Tama ka, mahal ko. Kapag nabulabog ang aswang, aalis yan, kagaya ng dumating yung mga kapitbahay natin. Sige, yun ang gawin natin para magising ang mga kapitbahay ko. Lalabas ako ng bahay. Alam kong nasa bubungan ng aswang. Kapag nagpaputok ako, sumigaw kayo at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Dala ni Greg ang baril niya at flashlight nang lumabas ng bahay. Tinanglawan ang bubungan ng bahay. Isang pusa ang nakita roon ni Greg. Sa pagkabigla nito ay pinaputukan ang pusa. Nakatalo naman ang pusa bago tamaan ng bala. Nasundan pa ni Greg ng flashlight kung saan tumalon ang pusa at doon ay nakita ni Greg ang aswang na nasa tabi ng puno. Muling pinaputukan ni Greg ang aswang pero nakapagtago ito sa malaking puno. Nang lapitan ni Greg ang puno, wala na roon ang aswang. Nakaakyat na ng mabilis sa puno. Tulong! Saklolo! Tulungan niyo kami! May aswang dito! Tulong! Aling Farida! Tulungan niyo kami! Saklolo! Inaaswang kami! Mga kapitbahay! Tulong! May aswang dito! Naglabasa naman ang mga kapitbahay ni Marita na nakarinig sa magkakasunod na putok ng baril at narinig din ang paghingi nila ng tulong. May dala pang itak si Aling Farida nang lumabas ng bahay at pumasok sa bahay ni Marita. Ang mga kalalakihan naman ay tinulungan si Greg para hanapin sa paligid ang aswang gamit ang malalakas na flashlight. Pero hindi na nakita ang aswang dahil umalis na ito nang mabulabog ang mga taong naroon. Marita, ano na nangyari? Nasaan ang bata? Ligtas naman po kami. Kaya lang, ang kakambal po nitong inaalagaan ni na Ana at Greg, wala na. Nakuha na ng aswang. Ay, Diyos ko. Kaya pala puro sugat ka, Ana. Dapat malinisan ang sugat mo. Baka ma-infeksyon yan. Opo, Aling Farida. Wala nang sanggol. Nilapan na ng mga halimaw na yon. Napakasama nila. Kahit ang mga walang malay na batay, pinatay nila. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, mga buntis at mga sanggol ang gusto ng mga aswang. Hindi sila titigil hanggang hindi nila nagagawa ang gusto nila. Kaya doble ingat ang kailangan mong gawin, Marita. Kala ko po ba takot sila sa bawang? Bakit nagawa pa din nilang pasukin ang bahay nila Ana? Nagawa din na makalapit dito sa bahay kong aswang. Oo, tama ka. Magandang pangontra ang bawang sa aswang. Pero merong malalakas na aswang na kayang tagalan ang amoy ng bawang. Kagaya ng mga aswang na sinasabi nyo. Nakakatakot naman sila, Aling Farida. Baka masirahan ako ng ulo sa takot kapag nakaharap ko ang aswang na yun. Kailangan mo maging matapang para sa sanggol na alaga mo, Marita. Kapag natakot ka at naging mahina, mapapahamak siya. Kakayanin ba yun ang konsensya mo? Tama si Aling Farida, Marita.
Kagaya ng nararamdaman kong sakit ng kalooban ngayon. Kasi naisip ko kung naging mautak ako, baka buhay pa ang sanggol at nasa amin pa siya. Hindi na kumibo si Marita. Pinagmasdan na lang ang kalong na sanggol habang natutulog yun. Niyakap niya ito. Paano nga ay napamahal na din sa kanya ang bata kahit ilang araw pa lang silang nagkakasama. Huwag kang mag-alala, baby. Hindi kita pababayaan. Hindi kita basta ibibigay sa kanila. Oo, Marita. Ipagtatanggol natin ang batang yan. Malapit nang sumikat ang araw. Ligtas na tayo sa ngayon. Mas maganda kung humanap ka ng ibang malilipatan pansamantala, Marita. Ngayon kasing alam na ng aswang ang lugar na ito. Babalik at babalikan ka ng aswang dito. Tama si Aling Farida. Sige, pagsikat ng araw ay aalis tayo rito. Punta tayo kina Chong Lorito. Matutulungan niya tayo. Isa siyang albularyo. Marami siyang alam para labanan ang mga kampo ng kadiliman. Tama ka, mahal ko. Doon na lang muna tayo, Marita. Sumama ka sa amin ni Greg. Doon muna tayo para mailigtas ang sanggol na ito. Sumang-ayon naman si Marita kaya nang sumikat ang araw ay sumama siya kina Ana at Greg papunta sa kabilang baryo. Sa tiyuhin ni Ana at Greg, doon sila nagtungo. Ang hindi nila alam ay mayroon pa ring lihim na sumusunod sa kanila. Isang lalaki na mula pa sa bahay ni Marita ay sinundan na sila ng lihim hanggang sa makarating sila sa bahay ni Loreto. Bukod sa lalaki, ay may isa pang lihim na nakasubaybay sa bawat kilos ni Marita. Ang ibong itim na kung tawagin ay Martinez na kadalasang alaga rin ng mga aswang. Bukod kasi sa natuturuang magsalita ang ibong ito, ay matalino rin at nauutusan. Pumayag na si Tio Loreto na dito na lang muna tayo pansamantala. Sinabi ko ng problema natin. Mabuti naman kung ganon. Teka, Marita, wala na palang gatas si baby. Oo nga eh. Bibili na lang ako. Ako na lang ang bibili, Marita. Ako na lang, Greg. Magpahinga ka na lang at lagyan mo ng gamot ang mga sugat mo. Kabisado ko naman ang lugar na to eh. Nakakarating ako dito sa paglalako ng asin. Ana, ikaw na munang bahala kay baby ha? Oo, Marita. Mag-iingat ka. At huwag mong kalimutan na magdala ng bawang. Para kahit paano ay may protection ka. Sumang-ayon naman si Marita. Naglagay siya ng bawang. Magkabilang bulsa niya ito nilagay tapos ay umalis na para bumili ng gatas. Pero may kalayuan ng malaking tindahan sa bahay ni Mang Loreto. At daraan pa sa ilog na hanggang tuhod lang naman ang tubig. Nang makatawid doon si Marita ay nadaanan niya ang lugar ni Minerva. Nagulat siya nang makitang naroon pa ang asin na isinabit niya sa bakod. Ilang araw na ang nakalilipas. Kaya naman kinuha iyon ni Marita. Lakas loob siyang pumasok sa loob ng bakuran at lumapit sa kubo. Tao po? May tao ba dyan? Tao po! Nang walang sumagot sa mga tawag ni Marita, ay marahan niyang itinulak ang pintuan ng kubo. Bumukas yun. Walang tao. Wala ring kahit anong gamit. Kaya naman napatingin sa paligid si Marita. Napaatras siya at akmang aalis. Pero paglakad niya, natigilan siya nang makitang nakatayo na roon si Minerva. Pasensya ka na kung pumasok ako nang walang paalam. Napadaan kasi ako at nakita ko itong asin na binili mo. Nakasabit pa din sa bakod. Iuwi mo na yan. Hindi ko na kailangan. Lumipat na din kasi ang pamilya ko. Wala na rito. Kaya pala wala nang kahit anong gamit sa loob ng kubo. Nasaan ang sanggol? Saan mo siya dinala? Nasa bahay ko. Bibili lang kasi ako ng gatas kaya iniwan ko siya pansamantala doon. Inaalagaan ng kapitbahay. Wala siya sa bahay mo. Galing na ako doon kaya alam ko nagsisinungaling ka. Oo, wala nga siya doon. Teka, bakit mo naman siya hinahanap? Ibigay mo na ulit siya sa akin. Makakaya ko na siyang alagaan muli. Ano ibig mong sabihin?
Anong alam mo tungkol sa sanggol na inaalagaan ko ngayon? Ako ang tunay nilang ina. Maluwang naging sugat ko ng mga panahong iyon. Tinutugis ako ng aking mga kaaway. Inisip ko ang kaligtasan ng kambal kong anak. Kaya inilagay ko sila sa kahon at iniwan sa kariton mo. Tapos ay nagpahabol ako sa mga kalaban para ilayo sila at upang iligaw. Nang balikan ko ang aking mga anak, sinabuyan mo ko ng asin sa mukha. Nakita ko ang pagmamalasakit mo sa kanila. Kaya naisip ko na ipaubaya muna sila sa iyo habang nagpapagaling ako ng sugat. At isa pa, hindi pa alam ng aking mga kaaway ang kinilalagyan nila. Ikaw yung malaking aso na akala ko ay kakagat sa mga sanggol. Kaya sinabuyan kita ng asin. Ibig sabihin, aswang ka? Tama ka. Isa nga akong aswang. Ako din ang bumisita sa iyo nung gabi para makita ko ang aking anak. Ginaya ko ang itsura ni Aling Farida. Ginaya ko rin ang itsura mo para makapasok sa bahay ng kaibigan mong si Ana. Para makita ang isa pang anak ko. Kaso ay natuklasan ng aking mga kalaban kung nasaan ang aking mga anak. Huwag kang lalapit sa akin. Isasabi ko sa iyo ang asin na to. Tsaka may dala akong bawang. Malalapnos ang bibig mo kapag naipakain ko sa iyo yon. Huwag mo akong lalapitan. Nang makita ni Maritang napaatras si Minerva ay nagmamadali siyang tumakbo. Pero hindi niya binitiwan ang asin dahil alam niyang yun lang ang magagamit na panlaban sa aswang sa ganoong pagkakataon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Dinaanan niya ang malalaking kahoy at damuhan. Halos hindi na nga niya nilingon ang pinanggalingan niya. Ang mahalaga sa kanya ay makalayo sa lugar na yon. Pagod na siya sa haba ng tinakbo niya. Tumigil siya, lumingon sa pinanggalingan niya at hindi na niya nakita pa si Minerva. Dahil nasa unahan na niya ito. Naku naman, ang bilis mo namang makarating dyan. Paano man ang awa, huwag mo akong sasaktan. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Malaki ang utang na loob ko sa iyo sa ginawa mong pag-aalaga sa aking mga anak. Kami ang lahi ng mga aswang na hindi nananakit ng tao. Kaya galit sa amin ang kalaban aming angkan ng mga aswang. Dahil mga ugaling hayop sila. Kung ganun, ang mga aswang na nanakit kina Ana at tumangay sa sanggol ay kalaban ng iyong angkan? Tama ka. Sila ang mga aswang na kalaban ng aming angkan. Kahit mga bata ay gusto nilang ubusin. Ngayong alam na nila na ikaw ang nagtatago ng aking anak, ay hindi ka rin nila titigilan. Pasensya ka na kung nadamay ka. At ang iyong mga kaibigan sa away naming mga aswang. Pero Minerva, wala nang isang sanggol. Natangay na siya ng aswang. Nakuha kina Ana at Greg. Buhay pa siya, Marita. Gaya ng aking sinabi, palagi ako nakasubaybay sa inyo dahil sa aking anak. Nang kunin ang kalaban naming aswang ang sanggol kina Ana, hinarang ko siya sa kakahuyan. Pinatay ko ang aswang na dumukot sa aking anak. At saka ako tumakas. Ikaw nang bahala magsabi kina Ana para hindi na sila mag-alala. Mabuti naman kung ganun. Sobra pa naman ang sama ng loob niya sa pagkawala ng sanggol. Sabihin mo sa akin kung saan mo tinago ang anak ko. Para na rin sa inyong kaligtasan. Dahil kumikilos na rin si Anton. Isa sa mortal kong kaaway. Mula pa noong mga bata kami. Hindi ko alam kung anong gulo itong pinasok ko. Pero sana'y matapos na to. May isang tanong lang ako. Para makasiguro ako na ikaw nga ang ina ng mga sanggol na yun. Anong palatandaan mo sa kanila? Pareho silang may birthmark sa kanang balikat. Hugis araw at hugis buwan palatandaan ng pagiging hari at reyna. Sa araw at sa gabi. Pagdating ng araw, ang aking kambal ang magiging pinakamalakas na aswang. Kaya ngayon pa lang, ay natatakot na sila at gusto nang tapusin. Kaya pala, ganun na lang ang kagustuhan nilang makuha ang mga sanggol. Tuso ang aking mga kalaban. Palagi kang mag-iingat, Marita. Ingatan mo ang anak ko. O anak nating dalawa. Napangiti si Marita. Muli siyang lumingon sa kubo kasi nakatingin doon si Minerva. Nang ibalik niya ang paningin kay Minerva, ay wala na yon sa harapan niya
kaya't muling nagulat si Marita. Nagpalingalinga siya sa paligid pero hindi na niya nakita pa ang babae. Nasaan na yun? Magulo din kausap itong si Minerva eh. Biglang lilitaw at bigla rin nawawala. Gustong kunin ng anak tapos iiwanan naman nandito. Ay naku, ang hirap intindihin. Nang hindi niya na makita pa si Minerva ay umalis na siya. Nang marating niya ang malaking tindahan ay bumili siya ng gatas at bumalik na kina Ana at Greg. Nang gabing yun, muling sumalakay ang dalawang aswang dahil alam na ng mga ito ang pinagtataguan ni Marita. Puwersahang pinasok ang bahay ni Mang Loreto. Desperado na makuha ang sanggol. Marita, Ana, kayo nang bahala sa bata. Tumakas na tayo. Oo, Ana. Tayo na. Dito tayo sa likod bahay dumaan. Sige, susunod ako sa inyo. Ilang ulit na pinaputukan ni Greg ang mga aswang pero nailagan yun. Dinamba nito si Greg pero tinulungan naman ito ni Loreto gamit ang buntot pagi. Namilipit sa sakit ng katawan ng aswang ng 3 beses na tamaan ng buntot pagi. Sinamantala naman yun ni Greg. Pinaputukan niya ang aswang. Sapul sa dibdib. Agaw buhay nang bumagsak. Sinamantala yun ni Marita at Edna. Tumakbo sila papalayo. Gulat sila nang makita na isang aswang na gabunan ang humabol sa kanila. Higit na mas mabilis yun kaya naabutan sila at naharang. Anong gagawin natin, Marita? Eddie! Eddie, ano, Marita? Eddie, tumakbo ng mabilis! Tayo na! Muli ngang tumakbo si Marita at Ana hanggang sa madapa si Ana. Nalingon naman siya ni Marita. Sinabi nito kay Marita na iligtas na niya ang sarili. Kaya naman tumakbo na ito ng tuloy-tuloy. Hinabol naman siya ng aswang nang muling masukol ng aswang si Marita. At dadambahin na sana siya ay may isa pang aswang na dumating at kinalaban niyon. Nagpagulong-gulong ang dalawang aswang at nagtagisan ng bangis at lakas. Si Marita naman ay pagod na at hindi na ito makatakbo. Sobra na din ang takot niya kaya pinanood niya na lang ang naglalaban ng aswang. Matapos ang ilang sandali, isang aswang ang nanatiling nakatayo. Binalingan ng aswang si Marita at marahang nilapitan. Kasunod nun ang pagpapalit anyo nito. Ito pala ay si Minerva. Sinabi ko na sa'yo, palagi ako nakasubaybay sa'yo. Hindi ako papayag na saktan nila ang aking anak. Naku, Minerva. Akala ko'y katapusan ko na. Mabuti naman at ikaw ang nanalo. Eto ng anak mo. Ibabalik ko na siya sa'yo. Maraming salamat, Marita. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng mabuti mong ginawa sa aking mga anak. Mabait ka. Kaya magkakaroon ka ng magandang kapalaran. Kusang loob ang ginawa kong pag-aalaga sa kanila. Hindi ako naghihintay ng anumang kapalit. Ang malaman kong ligtas na sila, ay kasiyahan ko na. Marita, salamat ulit. Nang makuha na ni Minerva ang sanggol kay Marita, ay tumakbo na ito sa kadiliman at naglaho. Kaya nang dumating sina Ana at Greg kasama si Mang Loreto, ay nalaman nila na nakuha na ng aswang ang sanggol. Inilihim na ni Marita ang tunay na nangyari para na rin sa katahimikan ng lahat. Wala na tayong magagawa. Wala na ang mga sanggol na ipinahiram lang sa atin. Binawi na sila ng kadiliman. Niyakap na lang ng umiiyak na si Ana si Marita. Tapos ay umalis na sila sa lugar na iyon. Bumalik sa bahay ni Mang Loreto, doon na naghintay ng pagsikat ng araw.
Nang lumiwanag na ay saka ipinasya nilang bumalik sa kanilang mga bahay. Ayon sa lolo ko, matagal bago naging maayos ang lagay ni Ana dahil sa nangyari. Inakala kasi nito na nakain na ng aswang ang 2 sanggol. Kaya ipinagtapat na rin ni Marita ang buong katotohanan kay Ana para mapanatag na rin ito. At makalipas ang ilang buwan ay nagbuntis si Ana. Bagay na pinapangarap nilang mag-asawa. Si Marita naman ay matagal bago nakapag-asawa at ang kanyang karanasan ay paulit-ulit niyang ikinukwento sa kanyang mga naging anak at apo. Kabilang na roon ang lolo ko na anak ni Dadang Marita.